hinamon din niya si Carbonell. At hindi rin siya pumunta. So ngayon, na-highlight tuloy, nare-recall tuloy ng mga tao yung pagiging duwag ng mga Duterte. Pag sinabi kong Duterte, tatak, duwag. Di ba? Guys, totoo naman, di ba? Totoo. Kung hindi duwag, bakit sila naghahamon pagkatapos hindi sila show up? Di duwag talaga. Di ba? Duwag. Alam mo kasi, sabi nila Lazo Moto, di naman siguro duwag, ma'am. Nag-iingat lang po siya sa mangyayari. Hindi naman po kaduwagan ang pagkalalaki. Ganito kasi yan. Kung hindi ka duwag, di ba? Dapat ang ginagawa mo, ikaw ang naghamon eh. Ikaw yung naghamon. Once kasi na ikaw yung naghamon, ibig sabihin, dapat mag-show up ka kasi ikaw ang nag-initiate. Yung sinasabi mo na pag-iingat, ganito yan, no? Mag-iingat, ganito yan. Halimbawa, pabalik rin natin. Halimbawa, si General Torre ang naghamon kay Baste. Tapos si Baste, hindi siya pumunta. Yun ang pag-iingat. Yun ang pag-iingat. Maaring hindi lang pumunta dahil nag-iingat siya. Kaso iba ang nangyari eh. Si Baste ang naghamon. At nung pinatulan siya, hindi siya pumunta. Kaya ang tawag doon ay duwag. Yun. Okay, i-ano natin ang sitwasyon. Halimbawa, yun nga, no? Si Baste, naghamon. Tapos si General Torre, hindi pumunta. Yun ang masasabi mo, na si General Torre ay nag-iingat. Nag-iingat lang. Yun, Lazo Moto. Pero sa case ni Baste, na siya ang naghamon, at nung siya ay pinalagan, hindi siya pumunta, yun ang naduwag. Kasi nagagawa mong maghamon pagkatapos nung pinalagan ka, hindi ka pumunta. So ang lumalabas ngayon, na tuwing ikaw ay naghahamon, bibig lang pala yan. Kung anong tapang na bibig mo, siya namang but ang puso mo. Kung anong tapang ng bibig mo, siya namang lambot ang tuhod mo. Hindi mo pala kaya pagkatapos maghahamon ka. So ito, lesson na to ngayon kay Baste. Huwag kang maghahamon kung hindi mo kaya. Yun. Okay? Lesson yan ngayon. Huwag kang maghahamon kung hindi mo kaya. Diba? Yun. Di ba guys, noon pa niya, naalala niyo ba noon? Anong sabi niya kay General Torre? Pag nakita daw niya si General Torre, sasampalin daw niya. Sasampalin daw niya. O ano nangyari? Nagkita sila, di ba? Sa hearing sa Davao City. Yung kay Kibuloy. Sinampal ba niya? Hindi. So, ano yung sinabi niya pag nakita niya si General Torre sa sampalin? Bibig lang. Tapang ng bunganga niya. Kung gaano katapang yung bunganga niya, gano'n naman kalambot ang tuhod niya. Diba? Yun. So, mga kaibigan, no? Hanggang kailan kaya ito? Baka tumagal ito, 1 taon, na hindi makakalimutan ng taong bayan ang pagkaduwag ni Baste Duterte. Ngayon nga lang, pag tinitingnan ko yung social media ko, walang
walang dumadaan sa akin kundi puro na lang si Basti. Pinagtatawanan si Basti. Sinasabi na duwag si Basti. At puro papuri kay General Torre. So, lesson nyo na yan ngayon. Hindi nyo kaya ang tao, huwag kayong maghahamon para hindi kayo mapahiya. Yan. Lesson nyo yan, ha? Huwag maghamon para hindi mapahiya. Diba? Ganyan. Uy. Ano to? Pumunta na naman. My God, pumunta naman pala sa South Korea para manirang puri ang vice-presidente. My God! Yan, mga kaibigan, no? Wala talaga siyang ginawa si Inday Lustay, kundi manirang puri sa Pangulo. No? So, tingnan nga natin ito. Itong post na to, 44 minutes ago. Yan. Okay, tingnan natin ha. Naninirang puri na naman si Inday Lustay. Sabi ni Inday Lustay, budol. VP Sara, during her Free Duterte speech in South Korea, said she would no longer watch but just read the SONA, claiming it would be full of budol, deception, or false promises from President Marcos. Ay, nako, wala talaga to. Wala na talaga to. Desperada. Dali, comment lang tayo. Desperada. Desperada na talaga. Desperada na talaga si Inday Lustay. Inday Lustay. Grabe, no, napaka-desperate niya. Wala na talaga. Ano na to? Brainda na to. Brainda. Alam niyo ang brainda? Brain damage. Brainda. It's brain damage. Yan. Okay. Brain damage. Yan, ba? So wala na talaga to, brain damage na talaga to. Ay, nako. Rizal Coliseum. Dapat pala pumunta ako kanina, no? Nagbumili sana ako ng ticket. Meron naman dumaan sa akin, ano. Puro talaga, si Basti ang inaano dito. Ayan. Pinakamayabang na duwag. Lovely photo. Hashtag Davao City. Pinakamayabang na duwag. Yan. Post po ni Balita at Kaalaman. Ito, Manila, Philippines. 80% of Filipinos said Vice President Sara Duterte should face an impeachment court trial, a survey by Okta Research found. The survey conducted from July 12 to 17 polled 1,200 adult respondents. It was held days before the Supreme Court issued its decision in validating the articles of impeachment against the Vice President Duterte. 80% of Filipinos want VP Duterte to face impeachment trial. Survey. Sa trial, mag-comment tayo. Ituloy ang trial. Ituloy ang trial kay Lustay. Or ibalik mo ang pera namin.
ituloy ang trial. Kay Inday Lustay. Or ibalik mo ang pera namin. Yan. Nag-comment lang tayo. Yan. So, 80% ng mga Pilipino ang gusto ng impeachment trial. Yan na? Basta-basta, budol. O, pakinggan natin. Sinabi ko talaga, Papanood ko sa inyo. pag nagsundukan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Man ka lang naman, you have the position pero masuntukan tayo, akala ko magkaya kita. Ganun lang. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsundukan tayo, mabubugbog kita, hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Man ka lang naman, you have the position pero masuntukan tayo, akala ko magkaya kita. Ganun lang. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita, hindi kita hinamon, tanga. O, diba? You're just as stupid as the journalist that asked you. So, Man ka lang naman, you have the position pero wala siyang masuntukan kawala. tayo, akala ko magkaya kita. Wala siyang kawala dahil merong video. May video na siya ay naghamon. Diba? Tapos, galing pa magsalita ng ng pagmumura, no? Eto mga kaibigan na, between Baste and General Torre, siya yung tanga. Sa totoo lang between Baste and General Torre, siya yung tanga. Bakit? Explain natin kung bakit siya tanga. Saglit Sa kanilang dalawa, si Baste at si General Torre, siya yung tanga. Bakit? Unang-una, si General Torre, self-made yan. Self-made. Ibig sabihin ng self-made, nakarating yan sa kanyang sitwasyon ngayon, sa kanyang ranggo ngayon, dahil sa sariling pagsisikap. Self-made. Wala siyang hindi siya nag-depend sa kahit kaninong politiko, hindi siya nag-depend sa pangalan ng tatay niya. Wala. Self-made. Narating niya ang tugatog ng tagumpay sa kanyang sariling pagsisikap. Yan si General Torre. Si Baste, hindi yan magiging mayor kung hindi dahil sa tatay niya. Unang-una si Baste, walang tinapos. Wala siyang tinapos, guys. Na-research ko yung background niya sa education. Wala siyang tinapos. Si General Torre, diba? Matalino. Tingnan mo na kapag nagsalita, talagang grabe, no? Si Baste, hindi nga nangangapa, di ba? Unlike kay General Torre, matalino yan. Si Baste, walang natapos. So, sino sa kanila yung tanga? Si Baste. Pangalawa, si General Torre, kaya siya madami siyang mga napuntahan. Siya muna ay na-promote sa iba-ibang ranggo bago siya naging PNP chief. Si Baste, the same pa rin. Hindi siya magiging mayor kung wala ang tatay niya. Without the apelyido ng tatay niya, he is nothing. Wala talaga. Siya lang, si Baste lang, ang alam lang ni Baste, surfing, strum ng guitar. Tapos, alam niyo na, di ba, yung ginagawa nila.
with, sorry po doon sa yung asawa ha, ni itong babae. No? Sorry po pero babanggitin ko lang. Baste, inamin po ni Ellen Adarna na gumagamit, lahat ng klaseng ginagamit niya. Guys, alam naman natin, di ba? Anong sabi ni Duterte? 9 months daw, 9 na buwan, hindi daw umuwi si Duterte na kay Adarna. Kung si Adarna ay umaamin na ginamit niya lahat ng klase, no? Katulad ng shabu, nobain, cocaine, heroin, etc. etc. Kung gumagamit noon si Adarna, sasabihin mo ba si Basti? Hindi. Imposible yon. Imposible yon. Diba? Pangalawa, Baron Geisler. Sabi ni Baron Geisler, ipatiyagtas mo yung mga anak mo. Sabi niya kay Duterte.